Habang ang lahat ay nakatutok dito sa Barangay Hinebra do sa mga gagawin nilang trades, itong Magnolia Hotshots naman ay nagre-ready na gumawa ng sarili nilang hakbang at ang kausap daw nila ngayon ay itong Titan Ultra. Mukhang interesado raw itong Magnolia na ma-acquire ang serbisyo ng 6'8 na si Jeyo Ambohot mula dito sa koponan ni Coach Jana Del Cardel. Although, kailangan natin sabihin na ito si Cardel mukhang papalitan na at baka si Bong Ramos daw ang maging bagong coach ng Titan Ultra. Kung ano sino pa man yung makakausap ni LA Tenorio, ang maliwanag dito si Ambohot daw interesado silang makuha dahil gusto niya na magkaroon ng dalawang tinatawag na stretch 4, itong si Ambohot at si Yuken Andrada. Parehong 6'7 yan na may 3-point shot at yan ang gusto ni Coach Tenorio na nasa front court ng Magnolia. Kapag nandyan na yung dalawang yan, pwede talaga na isama na yan dito sa mga sabihin na nating napakalaking front court ng Magnolia. Nakong Ambohot na 6'7, Andrada na 6'7, may Lucero ka na 6'8. Siyempre, nandyan pa si Ian Sanggalang 6'7, si James Tapot 6'10. So, ang laki ng front court ng Magnolia ngayon. At sigurado na yan ay gagamitin nila dito sa darating na mga conferences. Dito talaga natin masasabi na kapag nakuha ng Magnolia itong si Jeyo Ambohot, mas magiging formidable yung kanilang roster. Sa matagal ng panahon, ang isa sa mga nirereklamo ng mga fans ng Magnolia, kulang sila sa sentro. Kaya nga nahihirapan sila kapag nakakaharap itong San Miguel, TNT at Ginebra. Pero kapag nakuha nila si Jeyo Ambohot, hindi lang yan sentro. Pwede yan na maglaro sa perimeter at magdadagdag ng scoring. Yan naman talagang hinahanap ngayon ng mga team sa PBA kaya sigurado na magagamit itong mabuti ni Coach LA Tenorio. Ang isa pa itong Magnolia daw baka makuha rin itong si Tyler Tio na pwedeng ipalit dito kay Paul D dahil palagi na nga to nagiging injury prone. Samantala naman, meron ng mga balita na itong Meralco Balls naman daw ang susunod dito sa MVP teams na kanilang i-build up. Medyo hindi raw nagustuhan ng management yung pagkatalo ng Meralco. Yes, sa TNT sila natalo, sister team nila yan. Pero sa tingin daw ng management, mas malayo sana ang narating ng Meralco kung meron silang mga additional na mga scorers at hindi na lamang umaasa dito kay Chris Newsome at dito kay CJ Cancino. Kaya nga talagang itong Magnolia, itong Meralco Balls, asahan na rin natin na susubukan niyang kunin itong si Jason Perkins mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Si Jason Brickman ay masasama na sa Meralco. Good news yan. Pero ito si Perkins, yan pa ang isang gustong idagdag nitong si Nenad Vucinic sa kanyang lineup. Dahil alam nila na ito si Perkins, veterano yan. Malaki maiaambag niyan dito sa kampanya ng Meralco sa Commissioner's Cup. Plus itong si Perkins, meron niyang gustong patunayan syempre. Matagal na siya sa PBA at hindi pa siya nakakalasap ng kampyonato. Kaya nga baka ito na pagkakataon para makakuha ng kampyonato itong si Jason Perkins sa Meralco Balls. Kung makuha ng Meralco si Perkins at madagdag na nga si Brickman, biglang lalalim yung bench ni Coach Luigi Trillo at mas marami na siyang mahuhugot yan kung sakasakali nakakailanganin kapag medyo dikit yung mga laban sa playoffs. At iyan ang magiging umpisa siguro ng tinatawag na success nitong Meralco Balls na inaabangan ng marami. Ever since nung mag-champion ng Meralco, marami nagsabi na dapat sunod-sunod na yan. Pero hindi ito nangyari dahil nga dumakas yung mga ibang team samantalang Meralco ay hindi. Kaya nga itong pagkakataon na sa Meralco Balls, nadagdagan sila ng mga tinatawag na mga players na pwedeng magbigay ng tinatawag na bagong dynamic dito sa koponan ni Coach Luigi Trillo at consultant Nenad Vucinic. Kapag natuloy ito, talagang dito natin masasabi na magiging ready na itong Meralco Balls sa kanilang championship run ulit.